Ama naming Yahuwah. Kami ay nagpapasalamat ng marami sa iyo sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na sambahin ka, purihin, paglingkuran ang iyong banal na pangalan. Inialay namin sa iyo itong aming unang-unang pagsamba sa taong ito. Sana, Ama, matunghayan mo kaming matuwid, karapat-dapat sa paglingkod sa iyo. Kung kami ay nakagawan ng karumihan sa iyong harapan, patawad po, Ama. Idulot mo sanang ito maging hadlang sa pagtanggap ng iyong masaganang biyaya na kailangan namin sa taong ito. Naalaala namin itong nakarang taon. Marami kaming kasamang nasawi. Hindi na namin nakakausap. Hindi na namin nakikita. Marami ang naiwanan sa daan. Marami hindi nagpatuloy. Ngunit sa iyong pag-ibig sa amin, nananatili pa kami sa iyong kanlungan. Tumatanggap ng iyong masaganang biyaya. Mga pagpapala na kailangan namin sa pagtawid sa mundong ito. Ama, inaalay namin itong unang pagsamba sa taong ito ng aming buong lakas, ang aming buong kakayahanan upang ikaw ay mapuri. Ikaw ay aming mapaglingkuran. Tanggapin mo sana ang bawat isa sa amin. Sana wag kang magdamdam, Ama. Ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa amin. At Ama, kung hindi kasalanan sa iyo, sana dalawin mo ang aming pagsamba. Kaming lahat ay makinabang. Kaming lahat ay lumakas. Tulungan mo ang iyong kapatid. Siya'y bago. Ngunit sa iyong pagpapala, sa iyong pagtulong sa kanya, magagamit mo siyang mabisang kasangkapan. Lahat kami ay makatanggap ng biyaya na nanggagaling po sa iyo. Ama, kami tatawid sa isang taon. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin. Hindi namin alam kung aming makakayanan muli. Hindi namin alam kung kami masasawi. Hindi namin alam kung isa sa amin ay maiiwanan. Ang aming dahil lang sa iyo sa oras na ito. Sana huwag mangyari ito sa bawat isa sa amin. Kung maaari, dugtungan mo pa ang aming buhay at lakas. At sana, Ama, ibilang mo kami sa mga kasasalubong sa iyong bugtong na anak na isusugo mo, ibabalik mo sa amin sa uling araw na ito. Ama, ang totoo, pag kami nakakaramdam ng mga kahirapan, kung kami nakakasagupan ng maraming problema, kung maaari, Ama, isugam na iyong bugtong na anak upang kami masagip, makasama namin sa indahan sa bayang banal na inianda mo sa amin. Ang maraming Diyos, pagpalain mo ang bawat sambahayan. Tulungan mo ang aming mga anak. Pag sana may mailan sa daan, Ama, lahat kami ay makasama sa bayang banal na inianda mo sa amin. Lubos ang aming pagtitiwala
Dudugtungan mo pa ang aming buhay. Papagpalain mo kami sa taong ito. Idudulog mo sanang kami makatawid muli. Sasambahin paglingkuran ka namin. Ito'y aming hinihingi sa ngalan ng aming bugtong na anak, Yahushua Amasiya. Amen. Mga mahal na kapatid, naging kaugalan na po ng mga tao na kapag nagpapalit ng taon, nagkakaroon sila ng tinatawag na New Year's resolution. Nagpaplano po sila ng mga bagay sa isip nila ay makabubuti sa kanila. Maring ito po ay may kaugnayan na kanilang kalusugan o kaya ay katatagan ng kanilang panalapi, financial stability, o anuman po ang kanilang palagay, ang anumang ikaliligay nila sa buhay. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ibabahagi po sa atin ng banal na kasulatan ang espiritual na pananaw. Papaano po ang pagharap sa ating hinaharap na kinabukasan. Ngayon, magsimula po tayo ng ating pag-aaral. Ano po ang dapat maunawaan ng mga taong nilalang ni Yahuwah? Magsimula po tayong bumasa dito sa Isaias sa 46, kanyang 9 hanggang 10, ganito po ang ating mababasa. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin, ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko.
at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ano po ang dapat maunawaan ng mga taong nilalang ni Yahuwah? Ang sabi po dyan sa ating nabasa, alam ni Yahuwah ang lahat ng mga bagay mula sa simula hanggang po sa katapusan. Alam po ni Yahuwah ang mga nangyari mula sa simula at ang lahat po ng mangyayari pa hanggang sa katapusan. Kaya dahil lang dito po, itinakda na ni Yahuwah kung ano po ang magaganap mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang lahat po ay may balak na. May plano na po si Yahuwah dun sa bagay na magaganap. Bakit tiyak na magaganap? Sapagkat ang sabi diyan, isa sa katuparan at gagawin ni Yahuwah ang lahat ng kanyang binabalak ayon, ayon po sa kanyang ninanais, ayon po sa kanyang kalooban. Bakit po may sasakatuparan ni Yahuwah ang lahat ng kanyang iniloob na gawin? Ituloy po natin ang basa, nandiyan po sa slide. Genesis 17:1 po, ganito ang nakasulat. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita si Yahuwah kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Bakit po? May sasakatuparan ni Yahuwah ang lahat ng kanyang niloob na kanyang gagawin. Malinaw po ang sabi sa atin ng Biblia sapagkat si Yahuwah po ang pinaka makapangyarihan na Diyos sa lahat. Pag sinabi mong pinaka, extreme yun. Wala na pong higit doon. Wala pong papantay doon sa kapangyarihan ni Yahuwah bilang Diyos sa ating lahat po. Ano lang po ang ibig sabihin na si Yahuwah ang makapangyarihan Diyos? Ipapaliwanag po sa atin ng Biblia sa susunod na talata, nandyan po sa Mateo sa kanyang 10 at 27. Tinignan sila ni Yahushua at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit, hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Ano lang po ang ibig sabihin na si Yahuwah ang makapangyarihang Diyos sa lahat? Ibig lang po sabihin, walang imposible sa Kanya. Hindi imposible kay Yahuwah na malaman niya ang mga bagay mula sa simula hanggang sa hinaharap na katapusan. Pero ngunit sa tao, ano nga po? Imposible. Hindi kaya ng tao ang kaya ni Yahuwah. Hindi alam ng tao ang alam ni Yahuwah. Kaya yung pagkakaiba ng tao sa Diyos. Ang Diyos, si Yahuwah, sabi po sa atin, makapangyarihan sa lahat. E ano po ang dapat alamin ng mga lingkod ni Yahuwah patungkol sa mga nakaraan? Tuloy po natin ang basa. Sa next slide. Dito po, sa Job 8:8 at 2 Pedro po 3:2. Alamin mo, tayo po yan, mga hinirang, alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan, itanong sa matatanda ang kalamang natuklasan. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta. Tanong, ano naman po ang dapat alamin ng mga lingkod ni Yahuwah patungkol po sa mga nakaraan? Ang sabi diyan sa atin, dapat po nating alamin. Bilang mga lingkod ni Yahuwah, alin po ang dapat nating alamin? Ang sabi sa atin, yung mga nakaraan na kasaysayan. Dapat po nating ipagtanong sa mga matatanda o sa mga magulang natin ang mga kalamang kanilang natutunan, kanilang natuklasan noong kanilang panahon. Ano po ba yung kaalaman ang ating dapat matutunan mula po sa ating mga magulang? Dito po sa next slide, ganito po ang ating mababasa. Sa Deuteronomio 8:1-2 po, ito po ang mababasa natin. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para mabuhay kayo na matagal at dumami at makapanirahan sa lupang ipinangako ni Yahuwah sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano kayo
ginabayan ni Yahuwah na inyong Diyos sa paglalakbay. Sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Tuloy pa natin. Awit 77. Yahuwah, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Tanong, ano po ang mga kalamang ating dapat matutunan mula sa ating mga magulang? Ang sabi diyan, kailangan matutunan po natin yung kalaman. Kaalaman po sa lahat ng mga utos ni Yehova na ibinigay niya sa atin sa pamagitan nino po ng kanyang mga banal na propeta. Kailangan po nating alalahanin yun. Dapat nating matutunan kung paano ginabayan ni Yahuwah ang kanyang dating bayan sa kanilang paglalakbay. Alam po natin yun. Nung naglalakbay sila sa desierto, mula sa pagkakabiyag doon sa Ehipto, meron pong apoy sa gabi para matanglawan ang kanilang daan. Merong ulap na tumatabing sa para wag silang mainitan. Merong mana para sila may makain at tubig sa mga bato para sila makainom. Yan po ang paggabay ni Yahuwah sa kanyang bayan. Bakit po natin dapat matutunan ang utos ni Yahuwah? Upang tayo po Upang tayo po ay maturuan. Upang tayo po ay matuto sa mga utos at sa mga ginawang paggabay ni Yahuwah. Anong ibubunga kung tayo matututo at makikilala natin yung paggabay ni Yahuwah sa kanyang bayan? Matututo po tayo magpakumbaba. Matututo po tayo sumunod. Matututo po tayo magpasakop sa kalooban ni Yahuwah. Kaya kung tayo natutong gumita sa mga himalang ginawa ni Yahuwah, kinikilala natin ang lahat ng kanyang mga ginawang paggabay. Matututo tayong kilalanin yung lahat ng kanyang utos. At tayo dyan, pag natuto tayo, matututo tayo sumunod kay Yahuwah. Po isa pang magang kaalaman na ating dapat matutunan. Next line, dito po sa Isaias, sa kanyang 43, sa Tagalog po at sa English. Pero, huwag ninyong iisipin pa ang nakaraan. Sa English po, forget the former things, do not dwell on the past. Ano pang isang malagang kalaman nating dapat matutunan mga kapatid? Sabi niya, huwag na nating isipin pa ang nakaraan. O teka muna. Sabi kanina, gunitain. Alalahanin. Bakit ang sabi dito, huwag na nating isipin pa ang nakaraan. Pinalawan ko sa English, po? Ang sabi, do not dwell in the past. Huwag na tayong panahanan ng ating mga nakaraan. Ibig inaaral natin, kalimutan na po natin yung ating nakaraan. Huwag na tayong panahanan pa. Ano yung dapat nating kalimutan na? O huwag nating panahanan pa? O huwag na nating isabuhay pa? Tuloy po natin sa Zacarias 1:4, ganito po nakasulat. Huwag ninyong gayahin ang ginawa ng inyong mga ninuno. Inutusan ko noon ang mga propeta na pagsabihan silang talikuran na nila ang kanilang mga ginagawang masama. Ngunit, hindi sila nakinig. Hindi sila sumunod sa akin. Ang inyong mga ninuno at ang mga propetang iyo'y namatay na. Ngunit, nangyari sa inyong mga ninuno ang aking mga sinabi at mga babala sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Kaya, nagsisi sila at sinabi, pinarusahan tayo ni Yahuwah na makapangyarihan ayon sa ating ginawa gaya ng kanyang napagpasyang gawin sa atin. Ano itong dapat nating kalimutan mga kapatid? Na wag na nating panaranan pa ay yung pong ginawa ating masama. Wag na tayong panahanan pa. Do not dwell in the past for the wrong things we have done. Ang sabi, wag na nating isabuhay pa. Alin po ang wag nating isasabuhay? Yung ating masamang pamumuhay nung nakaraang panahon. Kaya sabi diyan, hindi sila nakinig sa propeta. Hindi na tinalikuran ng kanilang mga masasamang gawain. Kaya
Kahit gaano pa karami yung pagbababala o pagbibigay ng babala ni Yahuwah, ang dumating, parusa. Bakit? Sapagkat hindi nila binigyang pansin yung kanyang babala. Meron po ba tayong halimbawa dyan? Meron. Sino po? Yung asawa po ni Lot. Tanong sa inyo mga kapatid, yung asawa po ba ni Lot ay nabigyan ng pagkakataong maligtas? Opo. Yung asawa po ba ni Lot ay nasa daan na ng kaligtasan? Opo. Ano lang ang problema? Nagbigay si Yawa ng babala habang nasa daan sila ng kaligtasan. Ano po yung kanyang babala? Huwag kanya ano? Huwag kang lilimon. Huwag mong lilingunin yung Sodom at Gomorrah na kanyang gugunawin. Binigyang halaga ba ng asawa ni Lot yung babala ni Yawa na huwag lilingunin yung Sodom at Gomorrah? Hindi po. Alam na natin, ginawang haliginasin yung asawa ni Lot. Hindi na siya nakapagpatuloy. Hindi na siya nakapagkasama doon sa paglalakbay. Paalis doon sa parusang kanilang ibinabala ni Yahuwah. Naiwan na siya sa daang pagpunta sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, tanungin po natin sarili. Sa ating paglalakbay, kasama po ba tayo doon sa binigyan ng pagkakataon na maligtas? Opo. Kasama tayo doon sa nabigyan ng pagkakataon na makasama doon napakakauting labi. Ang tanong, Panginoon, mga kapatid, nakikiramdam pa tayo kung siya po ay nagbabala sa atin? Pinapansin po ba natin mga kapatid kung siya po ay nagpaparamdam sa atin? Nagpapahiwatig siya? Nagpapaalala siya? Ngunit hindi natin pinapansin? Nagsisiyasat po ba tayo mga kapatid? Baka tayo matulad doon sa asawa ni Lot. Baka maiwan tayo sa patungo sa daan ng ating kaligtasan. Bilang tagasunod po ni Hosea, bakit hindi na po tayo dapat panahanan pa ng mga nakaraan? The next slide po, ganito po ang ating mababasa. Kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Bilang mga tagasunod po ni Hosea, bakit hindi na tayo dapat panahanan pa ng mga nakaraan? Sabi, sapagkat tayo'y bilang mga na kay Kristo na po. Bilang mga na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang na. Kapag bago, hindi na luma. Kapag bago, kasalukuyan na ang pinag-uusapan. Hindi na lumipas na karaan ang issue dito, mga kapatid. Si Yahushua po ang ating kasalukuyan. Si Yahushua po ating kasalukuyang pamumuhay. Kaya yung mga dating bagay, nagsilipas na yun. Hindi na tayo pananahanan. Alin ang hindi tayo dapat pananatan? Yung ating lumipas at dating pagkatao. Yung dating pamumuhay. Ano itong paraan na hindi na tayo dapat napapanahanan pa? Basahin po natin sa next slide, sa unang Pedro 4:3 at Colossus po 3:8 hanggang 10. Kaya, huwag ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng inyong panlaman. Palagi kayo nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kayaya. At sa pagsamba niyo sa inyong mga Diyos-Diyusan, kung ano-ano ang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero ngayon, dahil dapat na ninyong itakwil ang lahat ito, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Dahil hinubad ninyo na ang dati ninyong pagkatao
at masasamang gawain at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Ano po ito mga nakaraan na hindi na tayo dapat napapahanan pa? Ang sabi po diyan, yung mga pamumuhay, yung pag-uugali na gustong gawin nino ng mga hindi kumikilala kayo. Ano yung isang pamumuhay nung gustong gawin ng hindi kumikilala kayo? Isa dyan yung hindi pagkilala sa kanyang pangalan. Hindi na pinahalagan yung pangalan, hindi na pinahalagan yung utos ni Yehova. Ayaw nilang sumunod. Anong pamumuhay at pag-ugali na hindi na tayo dapat marahanan pa? Sabi niya, mga kalasingan. Yung excess of life. Yung paggawa ng mga nakakayang mga bagay. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, iniisip natin yung mga anito maribulto. Pero ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, it takes a lot of form. Maring makasarili tayo. Sinasamba natin ang ating sarili. Yung sarili lang natin ating sinusunod. Ano pa? Bulag tayong tagasunod ng kung sino man. Kahit ay tinuturo ay labag at kabaliktaran doon sa mga aral niyo. Dinudiyos natin sila. Ano pa? Kung tayo pinapayuhan, huwag na nating gawin pa ang masamang bagay, yun pa rin ginagawa natin. Ang sabi sa talata, sukat na, tama na, hubarin na natin ang dating pagkatao, kasama yan yung mga nakaraang gawain. Kaya magbisa po tayo ng bagong pagkatao. Pagkataong patuloy na binabago ng Diyos. Patuloy. Kailan patuloy na babagoy ng Diyos? Kondisyon, kung tayo po ay patuloy ding sumusunod sa utos ng ating makapayang Diyos, si Yehova. Meron po ba tayong halimbawa doon sa sinabi na hinubad niyo na ang dati niyang pagkatao at masasamang gawain? Meron po ba yon? Meron ba tayong halimbawa na isinut na niya yung kanyang pagkatao? Yung bagong pagkatao? Basahin po natin sa next slide. Diyan po sa 1 Pedro 4:4-5. Pero nagtataka sa 1 Pedro po. Okay? Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at malu nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhat pa man, buhay man o patay. Meron po bang halimbawa doon sa sinabi na hinumad din niya ang dating pagkatao at masamang gawain? Meron po ba? Meron. Pansinin natin. Ano po yun? Ang pansin ng mga dating nagkakasamaan, napapansin tayo. Ano yun? Hindi tayo nakikitakbo tulad nila. Hindi na tayo nakikisama sa kanilang maling gawain. Hindi na tayo sumusunod sa itinuro sa atin ng mga maling aral. Anong maling aral? Yung maling aral, lumalamag. Hindi pagsunod sa mabuting balita. Yung salita ng Diyos. Marami na po tayong natutunan na labag pala sa mga nakasulat, sa mga banal na kasulatan. Sino yung magulo? Ang sabi? Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga ayaw kilalanin yung pangalan ng Diyos. Anong isang magulong aral natin na hindi na sinusunod at hindi na natin sinasamplayan? Bilang pag-uubad sa dating pagkatao. Dating institusyon. Ano yun? Yung magulong turo na wala sa banal na kasulatan. Alin yun? Yung pagtatala. Yung pag-aalis sa talaan. Meron daw kinalaman saan? Sa kaligtasan. Kaya, yung sila na hindi nagpalit ng bagong pagkatao, anong ginagawa nila? Nagsasalita sila ng masama. Masasamang sanalita ang sinasabi doon sa nagatid na tunay na aral. Ginagawa ng personal na ang kanilang ginagawa at sinasabi. Bakit po? Sapagkat hindi nila masagot, hindi nila kaya ipagtanggol at magulo at maling doktrina na kanilang sinusunod.
Ano po ang isang bagay na naghahayag na tayo po ay nananaan pa sa mga nakaraan? Next slide po sa unang Korinto at Mateo 6:15, ganito po mababasa. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip, at mga tuwiran ay tulad sa bata. Ngunit, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Datapat hindi niyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan. Ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Ano po ang isang bagay na naghahayag na tayo po ay nananahan pa sa mga nakaraan? Ang sabi, nananatili tayong bata sa pananampalataya. Nahayag po yung ating pagiging spiritually immature. Sa paanong paraan? Paano tayo magsalita? Paano tayo mag-isip? Paano tayo mga tuwiran? Lahat po, parang sa atin magulang, alam natin kung paano actuation ng isang bata. Tanong, inabot na po ba natin yung spiritual maturity, yung level na po yun? Inabot na po ba natin? Nag-uugaling bata pa ba tayo pagdating sa pananampalataya? Anong ibig sabihin? Pararamdamin pa tayo mga kapatid. Kapag tayo pinalalahanan, are we still finger pointing and do not take responsibilities and ownership of our own action? Di po ba? Kapatid, ganito. Ay, hindi. Siya po may kasalanan. Ay, hindi ako yun. Siya yun. We're pointing fingers. We do not take ownership of our own action. Anong ibig sabihin? Kung ano ko walang kasalanan, walang babaguhin. Kung wala akong responsibilidad sa ginawa ko, wala akong dapat baguhin. So, let's not blame others, mga kapatid. Sabi nga, let's take ownership of our decision. Ano pa isa pa? Marunong po ba tayong magpatawad, mga kapatid? Nagkikimkim pa ba tayo o nagtatanim pa ba tayo ng sama ng loob sa ating kapatid? Nananatili pa ba tayong nananahan sa mga nakaraan? Maging nakaraan ng iba nating mga kapatid, nananahan pa ba tayo doon? Yung kasalanan na gawa natin nakaraan, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi pa natin pinalilipas. Let's try to move on, mga kapatid. Those are the things of the past. Outdated na yun. Dated na nga sabi. Hindi na uso yun. Ang sa atin kasalukuyan at sa atin hinaharap. Kaya ngayon, matuto na po tayong magpatawad. Huwag na tayo mabuhay sa nakaraan. E ano po ibubunga kung mananatili tayong namumuhay sa dati nating pagkatao? Next slide po sa Efeso 4:22 at 24. Ganito po ating mababasa. Kaya, talikuran ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ano pong ibubunga kung mananatili tayong namumuhay sa ating dati nating pagkatao? Ang sabi sa atin, makapagpapahamak po sa atin yan. Yung pag-iisip na yan, patuloy tayong darayain ng ating masamang pag-iisip. Bakit po? May masamang hangarin eh. Pag may masamang hangarin, nandito sa masamang pag-iisip. Hindi tayo mababago. Kapag hindi tayo nabago, ang sabi ng Biblia, mapapahamak tayo. Yan ang magdadala sa atin sa kapahamak. Kaya, baguhin na po natin yung pag-iisip. Baguhin na po natin yung pag-uugali. Huwag nating asahan mga kapatid na mayroong magbabago kung walang pagbabago sa isip. Kaya, pag nabago na yung pag-isip, mababago na din yung pag-ugali. Kapag nabago naman yung pag-ugali, mababago naman yung ating pagkatao. Pag nabago ng ating pagkatao, ang sabi diyan, mahayag na sa pamamagitan po ng matuwid
at banal na paraan ng pamumuhay. Kita niyo yung sequence of events in the steps. Una, isip. Pagbago yung isip, ugali. Ugali, mabubuhay yung pagkatao. Pag mabago na yung ating pagkatao, mabubuhay tayo ng may katwiran. Mabubuhay na tayo ng may kabanalan. Sino ang isang halimbawa na nagbago ng kanyang pag-iisip ng pag-uugali at pagkatao? Dito po sa next slide, Galatia 1:13, Filipos 3:13-14 po ganito mababasa. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namumuhay. Apostol Pablo ang sasalita. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inuusay ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Mga kapatid, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi akong patungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yahushua ang buhay na nasa langit. Meron po ba tayong mabuting halimbawa na nagbago ng kanyang pag-iisip, ng kanyang paugali at pagkatao? Meron. Sino po yan? Ang Apostol Pablo. Nilimot na niya yung kanyang nakaraan. Ano ba yung nakaraan ng ni Apostol Pablo? Alam naman eh. Kaanib siya ng Hudyo. Siya yung muusig. Sino ang inuusig niya? Yung mga tagasunod ni Yahushua. Ano pa? Ipinabibilang ko. Ano pa? Ipinapapatay niya. Yun ang kanyang buhay. Yun ang nakakaraang buhay. Pero sabi niya, Apostol Pablo, nililimot na niya. Hindi siya namumuhay ng tulad sa mga hindi tagasunod ni Yahushua. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Yung kanyang kasulukuyan, nung siya'y tinawag na, binago na niya. Binago na niya yung nakarang pag-iisip niya. Nililimot na niya at hindi niya pinapansin yung nakaraan. Tapos na yun eh. Yung nakaraan, yan yung lumang pagkatao. Ano at kanyang pinagbubuti? Ano kanyang pinagtutuunan ng pansin? Yung hinaharap, sabi niya. Ano kanyang hinaharap? Ang sabi niya, gusto kong marating yung gantimpala na kanyang hinaharap. Para kanino yung gantimpalang hinaharap? Isa, para sa tinawag ni Yahuwah. Tanong mga kapatid, tinawag po ba tayo? Tinawag. Lahat ng tinawag nasa iglesia. Tagasunod ni Yahushua. Pero iba pang level natin. Ano? Hindi lang tayo tinawag. Ano pa? Pinili tayo, ibinukod tayo. Saan tayo napasama? Nung tayo ibinukod. Doon sa napakaunting labi. Claim lang po ba natin? Hindi po. Nakasulat yan sa Biblia. Hula ng propeta Isaias. E ano pong marapat natin gawin? Upang makamit natin yung ang gantimpalang inaasahan. Dito po sa next slide. Dito po sa Colossus 3:1-2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin yung makamtan ang mga bagay na nasa langit. Kung saan naroon si Kristo na nakupo sa kanan Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makabundong bagay. Ano pong marapat nating gawin upang makamit natin yung gantimpalang inaasahan? Ang sabi diyan, ituon natin ang ating pag-iisip. Ituon natin yung ating pansin. Saan po? Doon sa ating patutunguhan. Kaya sabi, huwag na natin lingunin. Ang lingon natin, ang harapin natin, hinaharap yung ating patutunguhan, mga kapatid. Ano ba yung ating patutunguhan? At dapat nating pagtuunan, nating pansin. Ay, yung buhay na walang hanggan. Yun ang kailangan nating pagtuunan, pansin. Yung pagmamana ng bayang banal. Paano po ang mabisang paraan upang magtagupoy tayo sa ating pagmamana sa buhay na walang hanggan? Tuloy po natin sa Kawikaan sa 4:25, ganito po ating mababasa. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Ano po yung mabuti? Sa Diyos. Banal, matwid, at yun ang pansinin natin. Yung utos ng Diyos.
Tuloy pa natin. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan ang kasamaan. Palaging sa inaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa inyong patutunguhan. Kaya ano pong dapat natin magawin, mga kapatid? Yung mabisang paraan, sabi, ito natin yung mabuti, yung sa ating Diyos mabuti. Pag-isipan natin yung makabubuti sa atin. Yung salita ng Diyos, yung pagsunod sa kanyang mga utos, makabubuti po sa atin yun. Anong ibubunga kung tayo pag-iisipan natin ng mabuti yung ating gagawin? Ang sabi, magtatagumpay. Magtatagumpay. Kaya pag-isip natin, ano man ating gagawin, is, yan ba'y ayon ba o labag sa utos at kalooban niyo? Pag-iisipan natin. Yan ba'y landas na pinalalakaran sa atin ni Yawa? Isipin natin. Yan ba'y landas na patungo o papalayo sa bahing banal? Isipin natin parati mga kapatid. Yan ba'y hakbangin patungo o papalayo sa lahat ng kasamaan? Kaya sabi diyan, diretsyo. Tuwid ang lakad. Huwag liliko, huwag kakanan. Sabi nga, straight as an arrow. Focus mga kapatid sa hinaharap natin. Sa ating gantimpala nating dapat kailangan. Kaya mabuhay tayo sa katwiran. Layuan natin po yung paggawa ng kasamaan. And ang tiyak na pangako kung tayo mamumuhay sa katwiran. Sa next slide po sa Roma 15:4. Ganito po ang ating mabasa. Ang lahat na nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Ano po ang tiyak na pangako kung tayo mamumuhay sa katwiran? Ang sabi, magiging matatag tayo. Magiging malakas ang ating loob. Magkakaroon po tayo ng pag-asa sa kasalukuyang panahon. Pag-asa sa mga darating pang panahon na ating aharapin. Sino nangangailangan ng pag-asa? Sino? Lahat po tayo. Lahat ng nilalang ng ating kailangan natin ng pag-asa. Pero sa atin, ang sabi, tayo. Yan ang ating pangako ng ating Panginoong Yahuwah sa atin. Magiging matatag tayo. Magiging malakas ating loob. Magkakaroon tayo ng pag-asa sa kasalukuyang panahon at sinaharap. Ano ay kabubuti natin kung mayroon tayo ng ganitong uri ng pag-asa? Yung pag-asang malakas, yung pag-asang matatag. Tuloy pa natin sa Job, sa 11:18. Ganito po ating mababasa. Mapapanatag ang buhay mo dahil may bago kang pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at makapagpapahinga ka ng walang kinakatakutan. Ano ang kabubuti natin mga kapatid? Kung mayroon tayo ng ganitong uri ng pag-asa malakas at pag-asa matatag, ang sabi, mapapanatag po yung ating buhay. Makapagpapahinga na po tayo dahil sa ating bagong pag-asa. Ang tanong sino sa atin ang aayaw sa mapanatag na buhay? Na tayo, gusto natin yan mga kapatid. Sino ayaw na makapagpapahinga tayo sa ating paglalakbay? Gusto natin yan mga kapatid. Gusto natin yung kapahingan na walang kinakatakutan. Ano pa? Panatag. Kalmado yung ating pag-iisip. Kalmado yung puso, yung ating damdamin, yung ating kalooban. Sino magbibigay niyan? Ang Panginoong Yawa. Yan ang pangako niya. Kanino? Sa kanyang mga pinili. Sa kanyang mga nilingkod. Bakit mapapanatag tayo sa ating buhay at pamumuhay? Sapagkat siya po, si Yahuwah, ang mag-iingat po sa atin. Sinong Diyos, liban kay Yahuwah, na makapangyarihan sa lahat, ang gagarantiya ng pag-iingat na magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya kung gayon mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Makapagpapahinga na tayo na matiwasay. Mapayapa na po ang ating pag-iisip.
Mapayapa ng ating mga puso. Wala nang pangamba sa kinabukasan na darating. Ano pa ay madudulot ng pag-asa sa mga naturuan sa pagsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Sa Kawikaan 2:23-18, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat tunay na may kagantihan at ang inyong pag-asa ay hindi maiwalay. Ano pa ay madudulot ng pag-asa sa mga naturuan sa pagsunod sa pagtuturo ng banal na kasulatan? Sabay, tunay. It's real. Hindi yan drawing. Hindi yan kung ano-ano lang. Ano yan? Tunay. Nakagantihan. Na matatamo ng mga binigyan ng pag-asa ng ating Panginoong Yehovah. Sabi, hindi tayo maiwala. Pag sinabing tunay, magkakaroon ng ng katuparan. Sabi nga sa unang pag-aaral, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Sinong gumagarantiya nito, mga kapatid? Yung kanya pangako. Sino? Si Yahuwah. Yahuwah! Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginagarantihan niya yung kanyang pangako. Ano lang po ang kapalit ang hinihingi ni Yahuwah? Talagang matapat na pagsunod. Ang relasyon natin kayo is not a one-way street. Pag nangako siya, anong hinihingi sa atin? Maging matapat tayo. Sumunod tayo sa kanya mga utos. Kaya kasama niya, sa balak niya, sa plano niya, yung susunod, yung magpapasakop sa kanya, ay magmamana ng ano? Pangakong buhay na walang hanggan. Ano pa? Papasok, maninira doon sa bayang banal. Tapat ba si Iyo sa kanyang pangako? Opo. Tapat siya. Subok na natin yan eh. Sa buong panating buhay, subok na natin ang ating Panginoon. Tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Kaya anong dapat po nating laging ilapit? Dapat po nating ipanalangin na ipagkaloob sa atin ni Yahuwah. Basahin po natin ang talata. Next slide. Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umuusik sa akin. Nang sabihin kong parang mamamatay na ako, ang inyong pag-ibig at awa Yahuwah ang tumulong sa akin. Kaya kapag gulong-gulo na ang isip ko, inaalin niyo ako at ako'y sumasaya. Sa aking kagipitan, dumulog ako kay Yahuwah at ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kapatid, ano po ang dapat nating laging ilapit? Dapat nating ipanalangin na ipagkaloob sa atin ni Yahuwah? Lagi nating ilapit. Lagi tayo maging mapanalangin na tayo kanyang iligtas. Sinong nangangailangan ng kaligtasan? Tayo mga kapatid. Tingnan yung paligid natin. Napakagulo. Ibinubuko niya tayo. Yung awat pag-ibig niyo sa atin, siyang tutulong sa atin. Ano raw? Yung pag-ibig. Si Yahuwah na Diyos, iniibig tayo. Mahal niya tayo. Sa kanyang pag-ibig, ibinibigay niya sa atin yung kanyang awa. Bakit ang pagliligtas ni Yahuwah ang dapat nating nasain na ipagkaloob sa atin? Sapagkat ang ating pong kinabukasan, yung ating pong hinaharap, ang ating kapalaran, na kanino pong kamay, mga kapatid? Sa atin? Hindi. Na kanino po? Nasa kamay ng ating Panginoong Yahuwah. Maring madilim yung pagdaraanan pa natin. Madilim ang pagdaraan sa libutan. Ngunit para sa atin, mga kapatid, malinaw ang ating daan. Bakit? May tinatanaw kasi tayo. Yung buhay na walang hanggan. Yung bayang banal na pinakasamsam. Yun ang bibigay liwanag sa atin. Kailan yun? Kapag kaagapay natin si Yahuwah. Kapag karamay natin si Yahuwah, hindi tayo mababagabag, mga kapatid. Kapag dinadalaw tayo ng mga kalungkutan, kapag naguguna ang ating pag-iisip at matinding kabagabagan, suyuin natin, makiusap tayo. Actually, totoo, si Yahuwah ang nanunuyo sa atin. Bakit?
Tinuturuan niya tayo, mga kapatid. Sinusuyo niya tayo na sumunod sa Kanya. Bakit? May nakalang pagpapala, may pagkalang gantimpala, pero sa atin, suyuin natin sa iyo. Na ano? Aliwin niya tayo, pasayayin natin. Sa paanong para, sabi, isusugo niya ang kanyang Espiritu Santo, siyang aaliw para sa atin. Ang sabi pa, pasasayin niya tayo. Sasagutin niya tayo sapagkat yan ang kanyang pangako sa atin. Yan po ang ating leksyon ngayong umaga. Tumayo pa kayo at tayo ay manalangin. Panginoon po naming Yahuwah, maraming salamat po sa pagsambang ito, sa pagtuturo ng aral mo. Natutunan namin kung gaano kami kamahal mo sapagkat binababalaan mo kami, tinuturuan mo kami upang magkamit ng biyayang pangako mo, buhay na walang hanggan. Bayang banal na nanggagaling sa iyo. Ama namin, kaawaan mo kami. Ikaw po ang aming pag-asa. Sapagkat tinaharap namin walang kasiguraduhan. Magulo ang aming paligid. Pero sa amin po, ang pinangahawakan namin ay ang tapat mong pangako. Subukan na namin, Ama namin. Sa buong pagkakataon at buong panahon namin buhay. Alam namin sa susunod na panahon, susubukin mo pa kami. Hindi kami magdaramdam. Ama namin, alam mo yun. Hindi kami magdaramdam sa iyo. Sapagkat sinusubok mo kung gaano kami katapat sa iyo. Sinusubok mo po kung paano kami mangangailangan sa tulong mo, Ama. Ama namin, bigyan mo kami ng pagkakataon sa lahat ng panahon. Mabago namin ang aming pagkatao. Mabago po namin ang aming buhay. Manatili kami sumusunod at papasakop sa iyo. Sapagkat yung garantiya mo sa amin, kapag kami susunod, kaming papasakop sa iyo. Ikaw po ang tutulong sa amin. Ikaw po ang sasagot sa amin. Lalo na po ay mga lingkod. Kapag kami nagugulo ng pag-iisip, kapag kami nasa matinding pagsubok, at nagigipit po yung mga anak namin. Pag nakita mo na kaming lumuluhod sa iyo, kapag nakita mo na po kami nananalangin sa iyo, kapag nakikita mo na tumutulo na po ka aming luha, nakikiusap kami sa iyo. Ama namin, alalahanin mo sana ang pangako mo. Tuparin mo sana ang pangako mo sa iyong lingkod. Itawid mo kaming mapayapa, hindi lang kami. Buong sambahin na yung mga anak. Ang mga anak namin, Ama namin, gawin mo kaming buo. Gawin mo kaming matatag. Panginoon, maging ikaw ang Diyos namin, yung makapangyarihan sa lahat. Ikaw na pong bahala sa amin, Ama. Itawid mo kami mapayapa hanggang sa dulo ng aming paglalakbay, maging dulo ng aming buhay, hanggang sa araw na sasalubong kami sa iyong bugtong anak. Naniniwala kami at itong matibay na aming palataya. Sinagot mo na po at binigay ang aming pinakikiusap sa iyo at pinataw na po ang marami naming pagkukulang sapagkat ang lahat ito ay aming hinihiling sa ngalan po lamang ng aming pagpagligtas, Panginoon po namin, Yehusa Kristo. Ang biyayang pagliligtas ng Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na si Yahuwah at ang pakikilakip ng Espiritu Santo ay siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga makatid, nakita po sa slide. Please share po yung our faith to others and tell them they could worship. Kasama po natin, of course, yung ating pong Zoom ID is 43-356-689 o kasabay po niyan yung Facebook Live.
At kung hindi po sila nakakadalo, alam nyo naman po, meron po tayong recorded video, either po sa YouTube o sa Facebook po. Ngayon, so let us urge a petition, prayers, requests, and thanksgiving be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life. Alam po natin magulo, wala pa tayong magagawa, kundi umasa lang po sa tulong ni Yehova sapagkat siya po may plano at gagawin po niya ang kanyang kalooban. Yan po ang ating message for today. Have a great day po and have a great weekend po. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Pangalawin ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.